gusto kong bilhin, ngayon nabibili ko na. So yun naman pinagkaiba ngayon. Ano yung mga struggle noon? Sabi mo nakatira kasi ilalim mo doon. Wala kang trabaho noon. Wala, nangangalakal kami, naranasan ko yan. Tapos ayun nga, may nagyaya sa akin ng construction. Bakit hindi ako nagtrabaho ng construction, na-friend ko rin. Kaya nag-construction ako for 5 years. So yun, sobrang dami ng kahirapan na dinanas ko noon. Ang dami-dami talaga. Kaya siguro, sabi ko ngayon, swerte kasi pag dumating talaga, pag hindi ka lang sumuko, tinuloy mo yung mga pangarap mo. Talaga, pag ang swerte dumating sa'yo, bigla na lang yung darating. Kaya ang importante dito, huwag ka lang sumuko sa mga hamon ng buhay. Kasi pag sumuko ka, hindi mo makakamtan yung pangarap na gusto mo. So, Baka di ka sumuko. Pwede namang sumuko, ba't di ka sumuko? ay hindi, yun nga. Kung sumuko ako, hindi ko matatamasa itong ganitong overload ko ngayon, yung tindahan ko ngayon. Kung sumuko tayo doon, di ba? Sabi ko nga, tuloy mo lang ang laban, malay mo bukas, ikaw naman ang swertehin. Pero ano yung nagpatuloy sa'yo para naman? Yung kahirapan sa buhay, yun ang naging daan para magsipag talaga ako. Kasi gusto ko makaahon sa kahirapan. Kasi kung may chance, kung nasa level 1 ka naman ngayon, tapos may chance para maging level 2 ka, bakit hindi? Diba? So yun ang ginagawa ko. Ang kailangan nyo lang gawin, kung mahirap kayo, magsipag, mag-ipon, kung may pangarap kayo, gawin nyo na, actionan nyo na. Kasi walang imposible, kung lahat ng pangarap nyo ay ina-actionan nyo. Tama? Tama. Walang imposible matuwad yung mga pangarap natin. Tama. Ngayong nakakaluwag-luwag ka na, anong pakiramdam? Ano na yung kahit papano naipupunta mo na? Masaya, masaya. Masaya ang pagkaramdam na marami kang natutulungan at saka yung hindi ka na masyadong hirap na hirap. Kasi di ba sabi ko nga, kung dati hindi ko kaya bumili ng cellphone, ngayon nakakabili na ako ng cellphone. So yung mga bagay na yun na ang laki ng pinagkaiba noon at saka ngayon, di ba? Tirahan, may bahay na ako pero hindi naman kagandahan. Pero at least alam ko sa sarili ko na safe na ako doon. Oo, tama. Paps, ano pang gusto mo, Paps? Bakit siya lapitin ng mga tao? Nagbibigay pa ng mga regalo sa kanya? Anong pakiramdam nun? Paano mo yun hinahandle na may negosyo kang 24/7? Anong ginagawa mo pag napapagod ka? Ano? Ito yun. Okay, anong pakiramdam na ito nga hindi ko lang dinudumog pero marami rin talaga nagtitiwala, nagsusuporta sa'yo. Basta kahit anong support binibigay nila sa'yo. Ayan, yun nga, nagpapasalamat ako sa mga tao sumusuporta sa akin. Kasi di ba kung hindi dahil sa kanila, hindi dahil sa suporta nila, wala ako dito sa kinatatayuan ko ngayon. So kaya maraming salamat sa mga taong walang sawa ng pagsuporta sa akin ngayon. Meron ka bang isang example na hindi mo makakalimutan na hindi mo kakilala? Tapos biglang, uy Diwata, ito yung support ako sa'yo. Ayan, maraming salamat oo. Kasi dito, nagugulat na lang ako minsan, pinapatawag ako, may nagbibigay ng cash, mayroon regalo, mayroon sapatos, mayroon pang relo, kung ano-ano mga binibigay sa akin. Na-appreciate ko yung lahat kasi di ba dati wala namang gayon, tapos ngayon ang dami nang nagbibigay sa akin ng tulong, na hindi naman ako nanghihingi. Kaya doon pala nagpapasalamat ako dahil blessing siya eh. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga taong sumusuporta na tumutulong din sa akin. Nagbibigay ng regalo, pera, cash, ano-ano pang in-sponsor sa akin para maging maayos yung tindahan ko. Maraming salamat ko. Tingin mo bakit? Ano yung nakikita nila sa'yo kay Diwata? Siguro dahil na nakikita nila yung kasipagan ko, tapos sa kabila ng kasipagan, ang daming gustong humila pababa. Marami ako nakikita na nagpapakita din naman ng suporta na ito, nandito kami para suportahan ka. Huwag mo intindihin yung mga basher na yan. Ito, nandito kami para suportahan ka. Maraming ganon. Mas marami sila kaysa doon sa mga basher na umihila pababa. So maraming salamat sa mga taong ganon. Paano ka mas nagaganahan pa na? Yun nga, sabi mo na may mga basher, may mga gusto kumili pa ba? Tsaka syempre, masakit yun. Tao lang. Alam mo yung mga basher na yan kasi, hindi ko inintindihan talaga. Kasi at the end of the day, ako pa rin ang mag-aangat sa sarili ko, hindi sila. Bakit hindi yung basher na yan? Wala naman yung maitulong sa'yo. Diba? Sino ba sila? Unang-una, hindi ko sila kilala. Pangalawa, wala silang apang sa buhay ko. Kaya kahit anong sabihin nila na negative sa akin, wala akong pakialam. Kasi hindi ka naman matutulungan ng mga yan eh. Ikaw pa rin mismo ang mag-aangat sa sarili mo. Depende na yan kung anong diskarte para umangat sa buhay mo. Okay. So panghuling tanong ko na lang, una. Anong pinakamasakit na bashing na narinig mo? Ayan, Ano ang pinakamasakit na makasalita na natanggap mo? Mula sa isang basher? Ayan, yung mga pupunta dito sa kabila ng paghihirap ko sa buhay na lumalaban ako ng bata sa pamamaraan, nagtitinda ako ng ganito. Tapos pupunta dito na tao, kumain, hindi para kumain, para siraan ka. Di ba? Kung ano naman sinasabi na, yun yung masakit. Kasi di ba, dito para bakit hindi, sa mukha mo? hindi naman sinabi ng personal eh. Kunwari ikaw ngayon, hindi kita kilala, kumain ka dito. After mong kumain,
tatala ka sa social media, sasabihin mo walang lasa, lahat ng paninira, sasabihin mo sa akin na marumi. So maraming gano'n, nakakalungkot nga lang kasi di ba? Bakit kailangan mong gawin sa akin yan na alam mo namang hindi totoo, di ba? Bakit mo kailangan siraan yung paninda ko? Anong motibo mo sa akin? Pero hindi ko na pinapatulan yan. Kasi negative yan eh. Tulad yan ang sinabi ko, kung basher ka mag at anong gawin mo, wala naman, alam ko naman dito ko sinasabi bakit ako mapiktuhan. So yun lang, yan ang masakit naman nangyayari dito. Ngayon, tatanungin ko sa'yo, ano ang puhunan ni Diwata sa buhay? Katawan. Siyempre. Katawan ang puhunan ko sa buhay ko, di ba? Kasi wala akong katawan, wala akong buhay. So lahat ng yan dahil sa katawan ko, dahil sa kasipagan ko. So yan ang may puhunan kung bakit ako may negosyo ngayon. Ano pa ang gusto mo ma-achieve? Ang gusto kong ma-achieve talaga sa buhay ko, yumaman ako at saka i-expand pa yung Diwata Paris Overload ko.